Alam nyo ba ang mainit na balita na ikinuha ng libong LAL pensioner sa buong bansa? Opo, totoo. Eto may paparating na dagdag sa inyong pensyon. At hindi basta dagdag lamang kundi ang ikalawang trans ng isang pension increase na matagal nang hinihintay. At ang pinakamahalagang tanong ngayon, kailan ito eksaktong ibibigay? Ngayong June 2 at 25. Kaya kung kayo po ay pensioner o may mahal sa buhay na tumatanggap ng pension, siguraduhin niyong tapusin ang video na ito dahil sa mga susunod na minuto ibubunyag natin ang lahat ng detalye mula sa petsang inaasahan ng payout, mga kwalipikadong makatatanggap, at kung paano ito ipapasok sa inyong bank, account, or alam naming bawat sentimo ay mahalaga lalo na sa panahon ng taas. Presyo ng bilihin, gamot at kuryente, at hindi lang yan, pag-uusapan din natin ang mga plano ng IRA para sa ikatlong trans at kung paano ito konektado sa bagong panukalang batas sa Kongreso. Marami na po ang nagtatanong, totoo ba talaga to o baka pangako na naman? Kaya dito sa ating channel, ibinibigay namin ng klaro at totoo, direkta mula sa mga press release ng NAYA at mga opisyal na anunsyo. Alam namin na mahirap umasa sa balitang putol-putol, kaya ginawa naming simple, malinaw at madaling sundan ang mga impormasyon sa video na ito para na kayo maligaw sa dami ng fake news sa social media. Kaya kung gusto nyong lagi kayong updated tungkol sa pension, ayuda at benepisyo para sa senior citizens, ay like na ang video na ito mag-subscribe sa aming channel, and mag-comment sa ibaba kung kayo ba ay nakatanggap na ng dagdag pension o kung may katanungan kayo. Pero wag nyo na rin kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at ikapensyonado para sabay-sabay tayong makinabang sa bagong good news na ito. Tara na simulan na natin. Ngayong alam na nating may dagdag na 1,000 sa pensyon ng SL pensioners, siguro ay ang unang tanong na pumapasok sa isip ninyo ay kailan ito eksaktong matatanggap? Natapos na ba ang paghihintay o kailangan paulit magabang ng ilang buwan? Kaya huwag na kayong bibitaw dahil yan mismo ang tatalakay natin ng detalyado rito. Unang-una, ayon sa pinakahuling update mula sa Social Security System, inaasahan ng mailalabas ang second tranche ng 1,000 pension increase sa kalagitnaan ng Hunyudo at 25. Ang target date ay nasa ikalawang linggo ng buwan pero maaaring mas maaga kung magiging maayos at mabilis ang budget release mula sa national government. Ang sabi pa nga ng SS, nakaabang na ang system nila once na may go signal mula sa Department of Budget and Management. Agad nila itong ipiprocess para maipasok sa mga bank, account o wallet ng mga pensioners. Ngayon baka sabihin niyo, dapat matagal nang naibigay yan, hindi totoo. Nung una, ang original na plano ay gawin ang 2,000 pension. Increase in 2 tranches, 1,000 nung 2. At 17 at ang natitirang 1,000 sana ay within the next year. Pero dahil sa budgetary constraints na delay ito ng ilang taon-taon. Pero ngayon good news talaga dahil pagkatapos ng mahabang paghihintay, matutupad na rin ang pangalawang bahagi ng ipinangakong dagdag sa pensyon. Nagsimula ito ng ipanukala muli ni Senator Lee Ejercito at ilang mga mambabatas na isingit sa DUA at 25 General Appropriations Action Hike. Sa tulong ng SL Leadership, Congress at ilang ahensya, napagdesisyonan na ituloy na ang release ng second tranche, hindi lang ito dahil sa pangako noong mga nakaraang taon kundi bilang pagtugon sa lumalalang inflation at pagtaas ng gastusin, lalo na para sa mga senior citizens. Kung tutuusin, hindi talaga biro ang epekto ng isang leave. Para sa iba maring mukhang maliit, pero para sa marami nating kababayan, lalo na yung tumatanggap lang ng basic pension na division, hanggang 5,000 ang dagdag na PH ay kada buwan ay malaking tulong. Isipin ninyo ilang kilo ng bigas na yan. May pandagdag pa sa gamot, vitamins, pamasahe, o kahit konting pangmeryenda sa hapon. Marami sa ating mga lolo't lola yan na ang ginagamit sa pambili ng maintenance. Kaya ang dagdag ay hindi lang pera. Heto ko ay dagdag, ginhawa, dagdag paghinga, dagdag dignidad. May mga pensioner na nagkwento sa atin, isa na rito si Mang Erning, 68 na putanyos. Dating jeepney driver, sabi niya, sa dami ng iniinda ko rayuma alta presyon at medyo nahihirapan na rin akong maglakad. Malaking bagay talaga ang kahit isang kuwanbo. Sa totoo lang minsan, pinipili ko na lang kung alin ang gamot na uunahin ko. Pero ngayon baka kayanin ko na yung dalawa. Napakabigat pakinggan, di ba? Pero napakasimple rin ng pangarap nila. Una, konting dagdag sa tulong, konting ginhawa.
Sa buhay pangalawa, ang good news pa ay hindi lang sa Metro Manila ito ipatutupad, nationwide ang roll, out ng PH 1000 increase, kaya kahit kayo ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, basta kayo ay pensioner at active pa rin ang account ninyo, makakatanggap kayo ng dagdag, wala ng application o form na kailangang punan, wala ring pila sa mga opisina, automatic. Itong ipapasok sa inyong bank account o debit card. Kaya ang paalala natin, siguraduhin lang na active ang inyong account at kung may nabago man sa inyong detalye, gaya ng bank or address, ipaalam agad sa Ralph branch ninyo. May isang senior na nag-message sa Facebook page namin, si Lola Clarita, 72 years old, nag-aalala. Siya kasi matagal na siyang hindi nakakatanggap ng pension. Pagka-check namin, lumalabas pala na nag-expire ang kanyang S-card. Kaya importante rin po na i-check niyo ang inyong account status. Kung matagal na niyong hindi ginagamit ang bank account, niyo maaring isara ito ng bangko. Kaya bago pa dumating ang June, mas maganda kung ma-update niyo na agad para walang abala pagdating ng payout. Ngayon baka naman itanong niyo paano kung hindi ko pa natatanggap ang first tranche. Noong 1,000 na increase, ganito po yan, ang unang tranche ay ibinibigay na simula pa at 17. Kung hindi nyo ito natanggap, may posibilidad na may problema sa records ninyo. Maaring may kulang na dokumento o kaya ay hindi updated ang inyong address. O ang pinakamagandang gawin ay pumunta sa pinakamalapit na Rado branch, magdala ng valid gear at ipacheck ang inyong pension status. May mga kaso na naayos agad sa loob ng ilang araw. Sayang naman kung may iwan kayo. Isa pang mainit na balita, may usapan na ngayon sa Kongreso na itaas pa ang minimum pension rate ng NIA mula 2,000 papuntang pat na 00 o 5,000. Sa mga susunod na taon, ayon kay Congressman Rodolfo, Ordenes ang Senior Citizens Party List. Hindi na raw sapat ang kasalukuyang rate para sa mga retirado. Ang gusto nila ay gawing mas dignified ang retirement life. Sa Pilipinas, syempre, hindi pa ito aprobado, pero napakagandang simula ng usapan kung maipapasa ito. Siguradong mas magiging magaan ang buhay ng mga pensioner sa mga darating na taon, pero habang hinihintay natin yan, mag-focus muna tayo sa kung ano ang tiyak, ang second 13 na 1 ngayong June 2 at 25. Napag-alaman din natin mula sa karayan na kasabay ng dagdag ay magkakaroon din ng kaunting adjustment sa sistema nila. Mas pinaigting nila ang data matching at data bus cleanup. Ibig sabihin, sinisiguro nilang walang ghost pensioners, walang double entry at walang anomalya. Kaya kung meron man kayong kakilalang may problema sa pensyon, magandang ipaalam na nila ito ngayon pa lang. Alam niyo po, bawat taon parami ang leral pensioners sa bansa. Sa ulat ng area, nung huling quarter, halos 3.5 million na ang retirees na regular na tumatanggap ng pensyon. At habang tumatagal, mas humirap ay manage ang ganitong karaming beneficiaries. Kaya malaking tulong rin ang pagkakaroon ng digitized system. Ngayon may online portal na may MRA, lay account at pati na rin mobile app, kung saan pwede niyong makita ang schedule ng release, halaga ng pension at status ng inyong account. At kung hindi pa kayo marunong gumamit nito, huwag kayong mag-alala, maraming tutorial sa YouTube at kung may apo kayo o anak, baka matulungan nila kayong mag-register. Kahit simpleng pag-check lang ng status, tuwing katapusan ng buwan, malaking ginhawa na yun. Hindi na kailangang pumila o tumawag sa VIA hotline. Balik tayo sa dagdag na bibo. Habang inaasikaso ang release, may panukala rin na magbigay ng one-time cash assistance para sa mga mahihirap na senior citizens na hindi covered ng yaya. Ang iba kasi lalo na yung nasa informal sector, hindi nakaabot sa required contributions, kaya ang plano ay magkaroon ng Universal Pension Fund na magbibigay ng buwanang ayuda kahit papaano. Ang pag-uusap dito ay onin pa, pero magandang senyales ito na unti-unti ang nakikita ng gobyerno ang pangangailangan ng ating mga lolo't lola. Maraming senior ngayon ang nagsasabi buti pa sa ibang bansa mataas ang pension. Totoo yan. Pero tandaan po natin, hindi lang tayo basta umaasa, patuloy tayong kumikilos para may angat ang antas ng pamumuhay natin. Isa na sa mga paraan ay ang pagiging updated sa ganitong mga balita, kasi kapag alam mo ang karapatan mo, mas malaki ang tsansa mong makinabang. Kaya kung may kapitbahay kayong walang internet o hindi na makabasa ng balita, tulungan po natin sila, ipaalam natin sa kanila na may darating na dagdag. Tayo-tayo na lang din ang magtulungan ba? At kung meron kayong grupo ng mga senior,
citizens sa barangay pwede niyong i-organize ang isang info session gamit lang ang cellphone o laptop, kahit simpleng kwentuhan lang sa umpukan. Tuwing hapon, malaking bagay na hindi po biro ang pinagdadaanan ng marami sa atin. May ilan sa atin na umaasa lang sa pensyon, walang ibang pinagkakakitaan,